Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 101, Kabanata 101, ang nawawalang teknik. Nagpapanggap lang ng kamatayan. Nagbago ang mukha ni Joseph Hans, at nagtatakang nagtanong, Guro, ano ang ibig mong sabihin diyan? Napatingin din si Laird Tennant at ang iba pa kay Manuel Bennett na may mga naguguluhang ekspresyon. Sinabi ni Bennett, ang kanilang mga kaluluwa ay kinuha ng isang tao, kung kaya't sila ay namatay. Kung mabilis nating makukuha ang mga kaluluwa nila, baka may pagkakataon pa silang mabuhay. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito. Lahat ng naruroon ay natulala, ganap na natulala. Kaluluwa. May kaluluwa ba talaga ang mga tao? Paano ito posible? Paano nagkaroon ng kaluluwa ang mga tao? Hindi napigilan ng mga attending physician ang pagtalakay, lahat sila ay namangha. Bagamat naniwala si Joseph Hans sa sinabi ni Bennett, nagtataka pa rin siya, Master, totoo ba ang sinabi mo? Totoo naman. Tumango si Bennett. Sa oras na ito, ang binata na nakauniforme ay labis na nasa sabik. Tumingin siya kay Bennett at sinabi, Dr. Bennett, kung mailigtas mo ang mga tao mula sa Thunder Bureau, handa akong maging lingkod mo. Sino ka? Tumingin si Bennett sa binata sa harapan niya at nagtanong. Sinabi ng binata, ako si Christian West, isang subordinate ng Thunder Bureau. Sinabi ni Bennett, Mr. West, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyari nang makaharap mo ang mga kriminal na iyon? Sinabi ni West, ang mga kriminal na iyon ay nagkaroon ng tulong ng isang itim na damit na salamangkero mula sa Elephant Country. Ang itim na salamangkero na may damit ay napakahusay at hindi namin siya matatalo. Hindi siya natatakot sa mga bala. Hindi namin nahuli ang mga kriminal na iyon dahil sa kanyang presensya. Ang Thunder Bureau ay hindi rin kalaban para sa Black Robe Mage at sila ay kritikal na nasugatan. Pagkatapos noon, idiniin ng Blackclad sa lamangkero ang kanilang mga ulo, at lahat sila ay nahulog. Nakikita ko. Tumango si Bennett bilang pag-unawa, mukhang kinuha ng mage na may itim na damit ang kanilang mga kaluluwa. Medyo alam niya ang tungkol sa mga mage ng Elephant Country. Ang mga salamangkero sa Elephant Country ay kilala bilang Zack Abbott, na nahahati sa mga uri ng itim na damit at puting damit. Ang uri ng puting damit ay mga tagasunod lamang, na nagmamalasakit lamang sa paglilinang at sa pangkalahatan ay gumagawa ng mabubuting gawa. Ang mga itim na damit, gayunpaman, ay walang moral na mga hangganan. Hanggat sila ay binabayaran, sila ay titigil sa wala at gagawa ng anumang kasuklam-suklam na gawain. Halimbawa, ang Buddha pendant mula sa Elephant Country ay ginawa ng mga nakaitim na damit. Dr. Bennett, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagmamadaling tanong ni Christian West. Sinabi ni Bennett, una, itatakda ko ang kanilang mga buto, pagkatapos ay gagamitin ko ang acupuncture upang ayusin ang kanilang mga panloob na organo at 8 pambihirang meridian, na pinangangalagaan ang kanilang mga katawan mula sa pagkabulok. Pagkatapos, isasama mo ako para makilala ang mage na may itim na damit. Sige. Tumango si West bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, napangisi si Pollard Lee, hindi ko na ito matiis, mga kaluluwa, salamangkero na may itim na damit, at mga salamangkero at iba pa. Maaari mo bang iunat ang katotohanan? Sa anong panahon tayo ngayon at naniniwala pa rin sa mga pamahiin, kailangan nating maniwala sa agham. Sumulyap si Bennett kay Pollard Lee, Mr. Lee, ang mundo ay puno ng pagtataka. May mga bagay na mananatili pa rin kahit na hindi ka naniniwala sa kanila. Ganun ba? Napangisi si Pollard Lee, Bennett, hindi mo ba sinabi na may pagkakataon pa itong 6 na tao? Tumango si Bennett, sinabi ko nga. What about it? Sinabi ni Pollard Lee, kung talagang mailigtas mo ang 6 na ito, aalis ako kaagad sa ospital. Sa kanyang opinyon, ang 6 na tao na ito ay lampas sa kaligtasan, at si Bennett ay nambobola lamang. Kaya naman naglakas loob siyang sabihin iyon. At umalis ka man o hindi sa iyong trabaho ay wala akong pakialam. Nagkomento lang si Manuel Bennett, walang pakialam na makipag-ugnayan sa individual. Pagkatapos, sinabi niya kay Joseph Hans, Mr. Hans, hatiin natin at itakda ang mga buto para sa 6 na ito.
Nag-aatubili na sinabi ni Joseph Hans, "Guro, natatakot akong hindi ko ito magawa. Sinuri ko lang, 70% of the bones in these 6 bodies was crushed to dust. Kahit na may yin at yang 18 hands, magiging mahirap para sa akin na ayusin ang kanilang mga buto. Totoo yan, ngayon mo lang natutunan ang final 6 techniques, talagang hindi mo magagawa. Sige, ako na mismo ang gagawa." Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Manuel Bennett patungo sa unang kama, ang kanyang mga mata ay bumukas ng husto, ang kanyang heavenly eye ay naging aktibo, at isang mahinang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay naging isang laser radar, iniskan ang katawan ni Nathaniel Lloyd, mabilis na natukoy ang mga lugar na may durog na bali. Kasunod nito, iniunat ni Manuel Bennett ang dalawang kamay, minamanipula ang true chi sa loob ng kanyang katawan, nagsagawa ng muscle bone changing hand technique, at sinimulang ayusin ang mga buto ni Nathaniel Lloyd. Habang pinagmamasdan ng mga kamay ni Manuel Bennett na gumagalaw sa katawan ni Nathaniel Lloyd, napangiti si Pollard Lee. "Bennett, anong ginagawa mo? Palagay mo kaya mong aayusin ang mga buto ng pasyente sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanilang katawan? Kahit na ang operasyon ay hindi kayang ayusin ang mga bali sa crush, sa tingin mo ba ay Diyos ka? Tumahimik ka." Biglang sinigaw ni Joseph Hans si Pollard Lee. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan sa pagkabalisa, namula ang kanyang mukha, at nagtanong, "Guro, ginagawa mo ba ang muscle bone changing hand?" Tumango lang si Manuel Bennett, hindi naapektuhan, at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga buto ni Nathaniel Lloyd. "Dr. Hans, ano ang muscle bone changing hand?" tanong ni Laird Tennant. Huminga ng malalim si Joseph Hans. "Ang muscle bone changing hand ay isang bone setting technique na matagal nang inakala na mawawala, napakalakas nito. Kung matutunan ng isang tao ang pamamaraang ito, kahit na ang mga buto ng pasyente ay durog na naging pulbos, maaari silang ayusin at maiugnay muli. Sa ating tradisyonal na daigdig ng medisina, tinatawag din nating Diyos na kamay, ang pamamaraang ito. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi maiimbento ng mga tao. Ang mga Diyos lamang ang maaaring lumikha ng pamamaraang ito. Oh, naalala ko na. Tinampol ni Laird Tennant ang kanyang noo. Noon pa lang, ang matandang anak na babae ni Mr. West ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan, nagdusa ng malawak na durog na bali ng buto. Sa oras na iyon, pinagaling ni Dr. Bennett ang anak na babae ni Mr. West gamit ang pamamaraang ito. Hindi napigilan ni Pollard Lee na tuyain, "Muscle bone changing hand. Godly hand. The more I hear, the more ridiculous it sounds. Anyone who believes it is a fool." Hindi man lang pinansin ni na Joseph Hans at Laird Tennant si Pollard Lee at nakatitig lang kay Manuel Bennett ng buong atensyon. Ilang sandali pa, lumipat si Manuel Bennett sa pangalawang kama at nagpatuloy sa pagtanghal ng muscle bone changing hand. Tapos yung pangatlo. Makalipas ang kalahating oras, ganap na naayos ni Manuel Bennett ang 6 na durog na buto. Pagkatapos, naglabas siya ng isang kahon ng pilak na karayom at sinabi kay Joseph Hans, "Mr. Hans, tanggalin mo ang mga kamiseta ng 6 na tao." "Okay, Master." Si Joseph Hans ay sumunod, at mabilis na hinubad ang mga kamiseta ng 6 na tao, na inilantad ang kanilang mga dibdib. Nanliit ang mga pupil ng mata ni Manuel Bennett, at pinitik niya ang kanyang palso. Sa isang iglap, whoosh whoosh whoosh, 12-12 ng pilak na karayom ang lumipad sa labas ng kahon at nag-hover sa hangin. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga pilak na karayom ay kumikinang sa makinang na pilak na liwanag, na nakasisilaw sa mga mata. Napatulala ang lahat ng taong naruroon. Maging si Pollard Lee ay nawalan ng masabi. He muttered in his heart, "Nagmamagic trick ba ang batang ito?" Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, patuloy na inilagay ni Manuel Bennett ang true chi sa kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay. Sa isang iglap, whoosh whoosh whoosh, 54 na pilak na karayom ang sabay-sabay na ipinutok, pumapapadpad sa itaas ng 6 na kama, pagkatapos ay sunod-sunod na bumaba, tumpak na tumagos sa 9 na acupuncture point sa dibdib ng 6 na lalaki.
Kabanata 102, Kabanata 102, 3 oras. Bawat tao ay may siyam na pilak na karayom na natusok sa kanilang mga dibdib. Humihingi. Sa sandaling tumusok ang mga pilak na karayom sa acupoints, nagsimula silang manginig at naglalabas ng isang gintong liwanag na nakakabigla sa lahat ng naroroon. Sa sandaling ito, ang pagtataka sa puso ng lahat ay hindi masabi, at halos lumuwa ang kanilang mga mata. Maging si Pollard Lee ay nakatayo doon na parang posteng kahoy, natulala. Si Joseph Hans ay handa pang lumuhad sa tuwa. Naabot na ng mga bone-setting skills ni Manuel Bennett ang kanilang rurok. Ngunit hindi nila inaasahan na ang acupuncture skills ni Manuel Bennett ay aabot din sa kanilang pinakamataas. Ang pagsasagawa ng acupuncture sa 6 na taon ng sabay-sabay, gaano dapat kalakas ang kanyang kontrol sa mga kasanayan sa acupuncture upang makamit ito. Ito ay hindi basta-bastang pagtutusok at pagkatapos ay tapos na. Nangangailangan ito ng napakataas na antas ng konsentrasyon at lakas ng pag-iisip. Bukod dito, ang practitioner ng acupuncture ay dapat na may lubos na tumpak na kontrol sa mga acupoint ng katawan ng tao, ang lakas ng bawat karayom, at ang lalim ng bawat karayom. Gaya nga ng kasabihan, ang miss ay kasing ganda ng 1 milya, at kung isang pilak na karayom lang ang mali, magkakaroon ng malalaking problema. Ngayon ay lalo siyang nagpapasalamat sa pagkakaroon ni Manuel Bennett bilang kanyang guro. Hanggat sinundan niya ang binatang ito at natuto ng kahit 1% o kahit 1,000 ng kanyang mga kakayahan, ito ay sapat na upang makinabang siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lumipas ang 10 minuto. Buntong hininga. Bumantong hininga si Manuel Bennett at ibinalik ang natitirang pilak na karayom sa kahon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Laird Tennant, "Naayos ko na ngayon ang mga laman loob, 8 pambihirang meridian, at lahat ng mga buto at mga paa ng 6 na taong ito. Gumamit din ako ng mga pilak na karayom upang mapanatili ang kanilang mga katawan mula sa pagkabulok, ngunit maaari lamang itong tumagal ng 3 oras. Hanggat ang kanilang mga kaluluwa ay nakuhang muli sa loob ng 3 oras, maaari silang mabuhay muli. Kaya, siguraduhin huwag tanggalin ang mga pilak na karayom." Naiintindihan. Tumango si Laird Tennant bilang tugon. Lumingon si Bennett kay Christian West at sinabing, "Mr. West, isama mo ako para makilala si Joseph na nakaitim na damit." "Sige." Tumango si Christian West bilang tugon. Mabilis na naabutan ni Joseph Hans, "Master, samahan mo rin ako, baka sakaling makatulong ako." "Sige." Tumango si Manuel Bennett, at saka nagmamadaling umalis sa ward. Mabilis ding sumunod sina Christian West at Joseph Hans. Pagkaalis ni Manuel Bennett at ng iba pa sa ward, sinabi ni Pollard Lee, "Director Tanner, hindi pa rin ako naniniwala na naayos na ng bata ang mga organ, meridian, at buto ng 6 na taong ito." Sinabi ni Laird Tennant, "Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin." Tiningnan ni Pollard Lee ang iba pang mga attending physician at sinabing, "Lahat, alam kong hindi rin naniniwala ang ilan sa inyo, kaya sabay-sabay nating suriin." Kasunod nito, mabilis na ginamit ni Pollard Lee at ng iba pang attending physician ang kagamitan para suriin ang katawan ng 6 na pasyente. Sa maikling panahon, mga bulalas ng pagkagulat ay narinig sa ward. "Diyos ko, naayos na talaga ang mga organ, meridian, at buto nitong 6 na tao. Isn't this too miraculous? How on earth did he did it?" Hindi ko maiwasang humanga kay Dr. Bennett ngayon. Tunay na immortal si Dr. Bennett. Si Joseph Hans at Christian West, na hindi pa nakakalayo, ay nakarinig din ng mga bulala sa ward at tumingin kay Manuel Bennett na parang nakatingin sa isang banal na nilalang. Lalo na si Christian West, na orihinal na may ilang mga pagdududa tungkol kay Bennett. Pero ngayon, wala na siyang pagdududa. Baka talagang mailigtas ng binatang ito ang buhay ng mga miyembro ng Thunder Bureau. Hindi nagtagal, nawala si Manuel Bennett at ang dalawa pa sa dulo ng koridor. Sa oras na ito, sa ward, ang mga dumadating na manggagamot ay lubos na kumbinsido at ang kanilang paghanga kay Manuel Bennett ay umabot sa pinakamataas. Imposible. Paano? Paano ito magiging posible?
Malakas na umiling si Pollard Lee, hindi pa rin makapaniwala. Ngunit, sa harap ng mga katotohanan, wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala. Hindi kaya talagang mailigtas ng bata ang buhay ng sex. Kung talagang niligtas niya sila, hindi ba kailangan niyang umalis? Hindi pwede. Talagang hindi. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Laird Tennant. Nilabas niya ang phone niya at sinagot ang tawag. Pagkatapos ibitin ang tawag, sinabi ni Laird Tennant sa mga dumadating na manggagamot, ngayon ay may isang kritikal na pasyente. Sumama ka sa akin upang magpatingin. Oo, din. Tumango ang mga attending physician bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Laird Tennant si Pollard Lee, Dr. Lee, manatili ka rito at mag-ingat. Huwag papasukin ang mga walang kaugnayang tauhan at huwag hayaang may bumunot ng pilak na karayom mula sa 6 na taong ito. Okay. Tumango si Pollard Lee. Pagkaalis ni Laird Tennant at ng iba pa sa ward, naging ganap na tahimik ang ward. Tiningnan ni Pollard Lee ang mga pilak na karayom na nakaipit sa dibdib ng 6 na tao, na nakaramdam ng pagkakasalungatan. Ngayon pa lang, binigyang diin ni Manuel Bennett na huwag bunutin ang mga pilak na karayom sa 6 na taong ito bago siya umalis. Ibig sabihin ng mga pilak na karayom na ito ay napakahalaga sa 6 na taong ito. Kung ganoon, kung bubunutin ko ang isa sa kanila, hindi mailigtas ng batang iyon ang lahat. Pero paano kung mahuli ako? Basta maingat ako, hindi ako dapat madiskubre. Hinding-hindi ko hahayaang iligtas talaga ng batang iyon ang lahat. Matapos ang ilang sandali na paghihirap, huminga ng malalim si Pollard Lee, lumakad papunta sa unang kama, nanginginig na inabot at hinugot ang isa sa mga pilak na karayom mula sa dibdib ni Nathaniel Lloyd. Pagkatapos, ibinulsa niya ang pilak na karayom at lumabas ng ward. Sa oras na ito, si Christian West ay nagmamaneho ng Toyota RAV4 kasama sina Manuel Bennett at Joseph Hans sa loob, umalis sa ospital at patungo sa labas. Dr. Bennett, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyong medical skills, pero nag-aalala pa rin ako. Mabubuhay ba talaga si Thunder Leader? Tanong ni Christian West kay Manuel Bennett, na nakaupo sa passenger seat. Tinapik ni Manuel Bennett ang balikat ni Christian West at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, hanggat kaya kong makuha ang kaluluwa ni Thunder Leader, mailigtas ko sila. Seryoso ang mukha ni Christian West, ngunit ang nakaitim na damit na si Joseph ay talagang makapangyarihan at nakakatakot. Magaling siya sa maraming masasamang pamamaraan, at natatakot ako na hindi ka makakaparehas sa kanya. Oo. Idinagdag ni Joseph Hans, marami akong narinig tungkol sa mga black clothes na si Joseph, talagang mahusay sila sa maraming masasamang pamamaraan, at ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang walang awa, walang sangkatauhan. Minsan hindi na nila kailangang kumilos para pumatay ng tao. Sinabi ni Manuel Bennett na may maluwag na mukha, walang magagawa sa akin ang mga mage mula sa Elephant Country. Kahit na sinabi ito ni Manuel Bennett, hindi pa rin sigurado at nag-aalala si Christian West. Gayunpaman, nagpasya siya na anuman ang mangyari mamaya, poprotektahan niya si Manuel Bennett sa lahat ng mga gastos. Sa ngayon, tanging si Manuel Bennett lang ang may pag-asa na mailigtas si Thunder Leader at ang iba pa. Matapos ang halos 1 oras na pagmamaneho, narating nila ang isang gubat sa mga suburb. Sa di kalayuan ay natatanaw na nila ang mga espesyal na sasakyan na nakaparada sa labas ng gubat. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, lumabas sina Manuel Bennett, Christian West, at Joseph Hans at naglakad papunta sa gubat. Paglabas ng gubat, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nakauniporme na nagbabantay sa lugar. Marami sa kanila ang nasugatan, at ang kanilang mga katawan ay nabahira ng dugo. Ngunit, nanatili silang lahat at ipinagpatuloy ang pagbabantay sa lugar. Sa harap nila ay isang hanay ng mga maalon na bundok. Mr. West, nandito ka na pala. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isang matangkad at balingkinitang dalaga na nakauniporme. Nakapusod ang babae, maselang katangian, maputi ang balat, at ang kanyang mga kilay at mata ay naglalabas ng isang heroic aura. Siya ay lubhang kahanga-hanga at kabayanihan. Cub Team, kumusta ang sitwasyon ngayon? Nagmamadaling tanong ni Christian West.
Kumunot ang noo ng dalaga at sumagot, hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Nagtago ang mga kriminal sa kabundukan, at sa tulong ni Wilson na nakasuot ng black na damit mula sa Elephant Country, napakahirap nating mahuli. Ilang beses nang sinubukan ng ating mga tao na maningil, ngunit natalo sila. Kabanata 103, Kabanata 103, Sanay sa dalawang bagay. Kumunot ang noo ni Christian West, at sinabing, ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hatik pa tayo, baka makatakas talaga ang mga iyon. Sinabi ng dalaga, huwag kang mag-alala, Kapitan West. 3 dawis na pari mula sa Dragon Tiger Mountain ay dumating na hindi pa nagtagal. Ang 3 pari na iyon ay pumasok na sa bundok, at nagpadala ako ng maraming tao para tulungan sila. Sa tulong ng 3 pari, tiyak na masusupol si Joseph na nakasuot ng itim. Ang nakaitim na si Wilson mula sa Elephant Country ay puno ng pandaraya, natatakot ako na baka hindi siya mapasuko ng 3 dawis na pari na iyon. Malumanay na sabi ni Manuel Bennett na kanina pa tahimik. Tumingin ang dalaga kay Manuel at kumunot ang noo, Captain West, sino ang lalaking ito, at paano siya napunta rito? Masyadong delikado ang lugar na ito, paano papayagan ang mga tagalabas dito? Nagmamadaling sinabi ni West, Captain Cobb, hindi ito isang tagalabas, ngunit ang sikat na Dr. Bennett, si Manuel Bennett. Kung hindi dahil sa intervention ni Dr. Bennett, natatakot ako na si Thunder Leader at ang kanyang mga tauhan ay patay na ngayon. Tumigil sandali ang dalaga sa pagtataka, at nagtanong, maliligtas ba niya talaga si Thunder Leader at ang kanyang mga tauhan? Siyempre, hanggat kumikilos ang amo ko, siguradong makakaligtas si Thunder Leader at ang mga tauhan niya. Pagmamalaki ni Joseph Hans. At sino itong matandang ginoo? Nilingon ng dalaga si Joseph Hans. Nagmamadaling ipinakilala ni West, ito si Dr. Hans, isa sa 4 great divine doctors ng River City, Mr. Joseph Hans. Bukod dito, si Dr. Hans ay apprentice din ni Dr. Bennett. Ano? Nagtataka ang dalaga at itinuro si Manuel Bennett, Dr. Hans, ikaw ba ang apprentice ng lalaking ito? Bagamat hindi pa niya nakilala ang 4 na dakilang divine doctors ng River City, palagi niyang naririnig ang kanilang mga titulo. Ang 4 na doktor na ito ay may hindi kapani-paniwalang mga medikal na kasanayan at nakapagpagaling ng hindi mabilang na mga tao, bilang mga panauhing pandangal para sa lahat ng malalaking shot sa River City. Sa hindi inaasahan, isa sa 4 na dakilang divine doctor, si Joseph Hans, ay isang apprentice ng binatang ito. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay mas maningning pa ang husay ng binatang ito sa medisina? Oo naman. Agad namang inamin ni Joseph Hans, sa katunayan, sina Joan Holman at Cyril Clancy, ang 2 lalaking iyon, ay mga apprentice din ng aking master. Tungkol naman kay Vernon Steele, gustong sambahin ng lalaking iyon ang aking Panginoon, ngunit hindi pa siya tinatanggap ng aking Panginoon, kaya hindi pa rin ito nakakapagdesisyon. Nang marinig ito, nanlaki ang magagandang mata ng dalaga sa pagkamangha, ganap na natulala. Nagkamali ba siya ng narinig? 3 sa 4 na mahusay na divine doctor ang kinuha ang taong ito bilang kanilang Panginoon. At ang natitira ay undecided pa rin. Mabilis na ipinakilala ni West sa kanya sina Manuel Bennett at Joseph Hans, na nagsasabing, ito si Captain Emma Cobb mula sa River City Headquarters. Tumango lang si Manuel Bennett, tumangala ang tingin sa malayong bundok. Malinaw niyang naramdaman na may matinding labanan na nagaganap sa loob ng bundok, at malapit nang matapos ang labanan. Nakita ni Emma Cobb na hindi siya pinansin ni Manuel, at malungkot na sinabi, Captain West, kahit doktor ang lalaking ito, wala siyang magagawa dito. Mas mabuting magmadali ka at kunin sila. Kung hindi ka mag-iingat mamaya at masugatan sila, kailangan pa rin natin silang alagaan. Sinulyapan ni Manuel si Emma Cobb at sinabing, Miss Cobb, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan namin ni Mr. Hans. At saka, pumunta ako rito kasama si Kapitan West para makilala ang nakaitim na si Joseph na iyon. Sa iyo lang.
Si Emma Cobb ay mukhang hindi makapaniwala, Mr. Bennet, marahil ang iyong mga medikal na kasanayan ay mahusay, ngunit hindi ibig sabihin na maaari mong supulan ang nakaitim na damit na si Joseph. Kailangan mong malaman na ang mga tao dito ay dumaan sa daan-daang labanan, bawat isa ay maaaring lumaban sa 10, at mayroon silang mga sandata sa kamay. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin tayo makakapareha ng black robe na Joseph na iyon. Maniwala ka man o hindi. Nagkibit-balikat si Manuel Bennet, ayokong magpaliwanag pa sa babae. Pagkatapos, sinabi ni Manuel kay Joseph Hans, Mr. Hans, malapit nang matapos ang labanan sa loob. Samantalahin natin ang pagkakataong gamutin ang mga nasugatan ngayon. Ang mga taong ito ay pawang mga bayani na sumusuko sa mga kriminal at nagpo-protekta sa River City. Kaya, iginagalang pa rin sila ni Manuel Bennet at handang gamutin ang kanilang mga pinsala. Sige. Tumango si Joseph Hans. Tatawagan ko lahat. Sinabi ni Christian West, at pagkatapos ay tinawag ang lahat ng mga nasugatan. Ang dalawang ito ay sina Dr. Bennet at Dr. Hans, ang kanilang mga medikal na kasanayan ay mahusay at maaaring pagalingin ang iyong mga pinsala. Si Christian West ay nagbigay ng maikling pagpapakilala sa mga nasugatan. Natural na narinig nila ang mahusay na reputasyon ni Joseph Hans, at hindi ito pinagdudahan. Gayunpaman, hindi pa nila narinig ang pangalan ni Manuel Bennet noon, kaya medyo nag-aalinlangan sila. Tumabi si Emma Cobb, gustong makita kung gaano kahusay ang mga medikal na kasanayan ni Manuel Bennet. Hindi nagtagal, lumapit si Manuel Bennet sa isang matipunong lalaki, at pagkatapos na sumulyap sa kanya, sinabing, nabali ang iyong kaliwang braso at kanang binti, tama ba? Oo, paano mo nalaman? Nagulat ang malakas na lalaki. Nabali nga ang kaliwang braso at kanang binti niya, pero pinipigilan niya ang sakit at hindi pinapakita. Kaya, hindi ito mapapansin ng isang ordinaryong tao. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ito ng binata sa harapan niya sa isang sulyap. Hindi sumagot si Manuel Bennet, ngunit sa halip ay mabilis na pinindot ang kanyang kaliwang braso at kanang binti ng ilang beses, sinabing, okay, next one. Ganito lang. Nag-aalinlangan ang malakas na lalaki. Pagkatapos, mabilis niyang ginalaw ang kaliwang braso at kanang binti, at biglang natuwa, ayos na, gumaling na ang kaliwang braso at kanang binti ko, hindi man lang masakit. Napangisi si Emma Cobb. Ang pag-reset ng buto ay isang bagay na maaaring gawin ng sinumang doktor, at hindi gaanong halaga. Dr. Bennet, tingnan mo ako dali, nataman ako ng Black Robe Wilson mula sa Elephant Country, at masakit pa rin ang dibdib ko. Lumapit ang isang matipunong lalaki na nakahawak sa kanyang dibdib. Sinulyapan siya ni Manuel Bennet at sinabing, mayroon kang internal injuries, at ilang pinsala sa iyong internal organs. Mabuti na lang at mabuti ang iyong pisikal na kalagayan, at kaya mong tiisin. Kung hindi, ikaw ay gumuho. Nagbago ang mukha ng matipunong lalaki, mamamatay na ba ako? Hindi ka mamamatay habang nandito ako. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennet, saka inabot ang kanang kamay para idiin ang matipunong dibdib ng lalaki, gamit ang internal energy nito para tumulong sa pag-aayos ng mga nasirang internal organs. Makalipas ang ilang minuto, binawi ni Manuel Bennet ang kanyang kamay at sinabing, okay, next one. Mabilis kaya? Gulat na gulat ang mukha ng matipunong lalaki, sa katuwang-tuwa, tama na, hindi na masakit ang dibdib ko. Pagkasabi noon, yumuko siya ng malalim kay Manuel Bennet, salamat, Dr. Bennet. Nang mapanood ang eksenang ito, napalitan ng sorpresa ang paghamak sa mga mata ni Emma Cobb. Kaya ba niyang pagalingin ang mga internal injuries ng napakabilis? Bagay ang lalaking ito. Sa sumunod na panahon, ginamo ni Manuel Bennet ang bawat nasugatan, at ang bawat paggamot ay tumagal ng wala pang 3 minuto. Si Joseph Hans naman ay tumulong sa pagpapagamot. Unti-unting napalitan ng pagtataka ang pagkagulat sa mga mata ni Emma Cobb. Naisip ni Emma Cobb sa kanyang sarili, hindi ko inaasahan na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakalakas, maaari ba siyang maging isang banal na doktor? Gayunpaman, hindi nagtagal ay umiling siya.
Kahit na siya ay isang banal na doktor, hindi niya maaaring makitungo sa Black-robed Wilson. Kabanata 104, Kabanata 104, Napakatanga. Maya-maya. Pagkatapos gamutin ang huling tao, sinabi ni Manuel Bennett, ang iyong mga sugat ay halos gumaling na, ngunit aabutin pa rin ng ilang araw ng pahinga para tuluyang gumaling. Salamat, Dr. Bennett, salamat, Dr. Hans. Nagpasalamat ang lahat kina Manuel Bennett at Joseph Hans. Sinabi ni Christian West kay Emma Cobb, Cobb Team, sinabi ko sa iyo, ang mga medikal na kasanayan ni Dr. Bennett ay kamanghamanghang. Hindi mo nakita ang eksena sa ospital. Ang ginawa ni Dr. Bennett ay parang divine intervention. Napabuntong hininga si Emma Cobb at sinabing, so what if his medical skills is high? Are you really expecting him to subdue that black-clothed arson? Ibinuka ni Christian West ang kanyang bibig ngunit walang masabi. Bagamat alam niyang mahusay ang medical skills ni Manuel Bennett, hindi niya alam kung alam ni Bennett ang martial arts o arcane arts. Sa sandaling ito, papalapit sa malayo ang isang magulo ng hindi organisadong mga yapak. Habang nakatingin ang lahat, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo palabas. Tumatakbo sa harapan ng tatlong paring dawist na nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, ang tatlong paring dawist ay magulo, ang kanilang mga damit ay punit-punit at may bahid ng dugo. Gayun din, ang mga espada sa kamay ng tatlong dawist ay nabali. Ang tatlong paring dawist na ito ay eksaktong tatlong pari na inimbitahan ni Emma Cobb at ng iba pa mula sa Dragon Tiger Mountain, Maloney Tobler, Eddie McKenna, at Riley Lee. Chief Tobler, Chief McKenna, Chief Lee, bakit ka lumabas? Napasuko na ba ang Arzon na nakaitim na damit? Nagmamadaling sinalubong sila ni Emma Cobb. Sumunod naman si Manuel Bennett at ang iba pa. Ikinaway ni Maloney Tobler ang kanyang kamay at sinabing, hindi natin siya mapasuko, walang makakasundo. Napakalakas ng Arzon na nakasuot ng itim. Maliban kung dumating ang pinuno ng sekta natin, mamamatay ang sinumang pumasok sa loob. Kung aanyayahan natin ngayon ang pinuno ng sekta, huli na ang lahat. Mas mabuti kung tumakas na lang kayong lahat para maiwasan ang hindi kinakailangang kamatayan. Nag-cheat din sina Eddie McKenna at Riley Lee, halatang takot na takot. Nang marinig ito, lumubog ang mukha ni na Emma Cobb, Christian West, at ng iba pa. Galit na sinabi ni Emma Cobb, imposible ba talagang masupol ang nakaitim na Arzon na iyon at mahuli ang mga kriminal na iyon? Namuhunan kami ng napakaraming lakas tao at mapagkukunan, at ang Thunder Leader at ang kanyang mga tao ay nasa isang hindi kilalang sitwasyong buhay o kamatayan. Kung hindi natin mahuli ang mga kriminal na iyon, paano natin ipapaliwanag ang ating sarili sa Thunder Leader at sa mga tao ng River City? Napabuntong hininga si Maloney Tobler, Miss Cobb, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit hindi ngayon ang oras para maging matigas ang ulo. Mas mahalaga na iligtas ang sarili mong buhay. Talagang matalino lang ang makakaintindi sa sitwasyon. Huwag mo lang ibaluktot ang lakas mo kahit saglit. Eddie McKenna echoed. Kinagat ni Emma Cobb ang kanyang mga ngipin at sumigaw, kung sino ang hindi natatakot mamatay, sumunod sa akin. Ngayon ay dapat nating supulan ang nakaitim na Arzon na iyon at hulihin ang mga kriminal na iyon. Cobb Team, hindi ako takot mamatay, sasamahan kita. Ibilang mo ako. At ako. Maraming tao ang sumigaw at humakbang. Cobb Team, huwag maging impulsive. Nagmamadaling pinayuhan ni Christian West, kahit ang tatlong pinunong dawist ay hindi kayang supulan ang nakasuot ng itim na Arzon na iyon. Kung papasok ka, itatapon mo lang ang iyong buhay. Galit na sinabi ni Emma Cobb, kahit na ang ibig sabihin nito ay itapon ang ating buhay, hindi ko kayang tumayo at panuurin ang mga kriminal na ito na tumakas sa ilalim mismo ng ating mga ilong. Gayunpaman, habang nag-uusap sina Christian West at Emma Cobb, biglang, Dr. Bennett, saan ka pupunta? Isang nagulat na boses ang narinig mula sa karamihan. Napalingon ang lahat at nakita si Manuel Bennett na tumatakbo patungo sa bundok. Mukhang nabigla si Maloney Tobler, sino ang batang ito? Baliw ba siya?
Nagbaka sakali siyang pumasok mag-isa para harapin ang kamatayan. Idinagdag ni Eddie McKenna, mabilis na tawagan ang batang ito pabalik. Ang pagpasok ay pagpapakamatay para sa kanya. Master, bumalik ka na, delikado sa loob. Dr. Bennett, huwag kang pumasok dyan, bumalik ka. Malakas na sigaw nina Joseph Hans at Christian West. Gayunpaman, hindi lumingon si Manuel Bennett, bagkus ay ikanaway niya ang kanyang kamay, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na lang sa akin ang Black Robe Wilson. Riley Lee mocked. Baliw talaga ang batang ito, mapangahas na maglaro ng bayani ng mag-isa, ang tanga. West Team, ano ang dapat nating gawin ngayon? Biglang natarante si Joseph Hans. Si Dr. Bennett lang ang makakapagligtas sa mga galing kay Thunder Leader, hindi natin hahayaang may mangyari sa kanya. Seryosong sinabi ni Christian West, pagkatapos ay nagsalita sa iba, lahat, sumunod sa akin para iligtas si Dr. Bennett. Sige. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Manuel Bennett ay nagpagaling pa lamang ng marami sa kanila, at sila ay nagpapasalamat sa kanya. Ngayong nasa panganib si Manuel Bennett, natural na gusto nilang tumulong. Di nagtagal, pinangunahan ni Christian West ang isang grupo ng mga tao na sumunod. Sumunod din si Joseph Hans. Lahat ng iba, sumunod ka sa akin. Ikanaway ni Emma Cobb ang kanyang kamay, na inakay ang natitirang mga tao na tumakbo patungo sa mga burol. Inis na inis siya kay Manuel Bennett. Bilang isang doktor, gampanan mo na lang ang iyong tungkulin bilang isang doktor, bakit ka pumunta dito para makiisa sa kasiyahan, at sumugod pa na parang walang takot na binata, hindi ba ito lumilikha ng gulo sa iba? Susundan ba natin sila? Tanong ni Riley Lee. Sinabi ni Maloney Tobler, sumunod tayo at tingnan, at kung may panganib, mabilis tayong umatras. Sige. Tumango sina Riley Lee at Eddie McKenna. Pagkatapos noon ay sumunod na rin silang tatlo. Sa sandaling ito, sa lambak, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit, manipis, may itim na labi at may hawak na white bone scepter, ay tahimik na nakatayo sa lambak. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Wilson na nakasuot ng black na mula sa Elephant Country, Put-Ayla. Sa oras na ito, higit sa 100 tao ang lumabas sa isang kuweba, bawat isa ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hiwa ng crew, bahagyang sobra sa timbang, nakasuot ng gintong relo, at may mga singsing na ginto at batong pang-alahas sa kanyang mga daliri. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang pinuno ng grupong ito, si Jefferson Winslet. Tumawa si Jefferson Winslet at nagbigay ng thumbs up kay Put-Ayla, nakakamangha talaga si Master, kahit na ang tatlong dawis na pari ay tinanggihan. Buong pagmamalaking sinabi ni Put-Ayla, yung tatlong dawis na pari na iyon ay may mga kasanayan, ngunit sa kanilang antas, hindi nila ako mahahawakan. Tama na. Paulit-ulit na tumango si Jefferson Winslet, pagkatapos ay nagsabi, Guro, hanggat maaari mo kaming ligtas na mailabas sa East Nation, $100 milyong ang ibibigay sa iyo. Umiling si Put-Ayla at sinabing, ngayon ay napapaligiran na tayo, at mahirap kumawala. Kaya, hindi sapat ang $100 milyong. Kumunot ang noo ni Jefferson Winslet, then how much do you want? Walang pakialam na sinabi ni Put-Ayla, $300 million. Sige. Jefferson Winslet gritted his teeth, $300 million ito, basta makalabas tayo, $300 million talaga ang babayaran. Tumango si Put-Ayla at sinabing, wala nang maglakas loob na pumasok, maghanda na tayo sa pag-alis. Sige. Tumango si Jefferson Winslet, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, mga kapatid, maghanda sa paglabas. Gayunpaman, bago pa malaglag ang kanyang mga salita, isang mapanuksong boses ang dumating. Gusto mo pang umalis, nananaginip ka ba? Nang marinig ang boses, mabilis na napalingon sina Put-Ayla at Jefferson Winslet, at ang iba pa, at nakita nila ang isang payat, gwapong binata na nakatayo sa hindi kalayuan, ito ay si Manuel Bennett. Kabanata 105, Kabanata 105, Spellmaster.
Nang makita si Manuel Bennett, natigilan si Jefferson Winslet sa una, pagkatapos ay ngumisi, hindi ka na ba makakahanap ng iba? Pinapapunta mo itong munting batang brat na ito sa kanyang kamatayan. Nagtawanan din yung iba. Hindi sila pinansin ni Manuel Bennett at lumingon kay Put Ayla, walang pakialam na nagtanong, so ikaw ang nakaitim na si Zach Abbott mula sa Elephant Country. Eksakto. Tumango si Put Ayla, ang kanyang triangular na mga mata ay nakatingin kay Manuel Bennett. Nagtataka siya kung bakit hindi niya napansin ang batang ito nang makalapit siya. Maaaring ang batang ito ay isa ring dawist na pari mula sa East Nation. Ngunit hindi siya mukhang isa. Dumagundong si Manuel Bennett, dahil isa kang mage mula sa Elephant Country, dapat ay nanatili ka doon. Kung manggahas kang gumawa ng gulo sa East Nation, may isang paraan lamang kamatayan. Hehe. Ngumisi si Put Ayla at sinabing, iyon lang ang sinabi ng tatlong dawist na pari mula sa East Nation, pero dapat nakita mo na ang resulta. Now you dare to say this, sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin ng isang munting bata? Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, you can try. Master, hindi mo na kailangang harapin ang batang ito, hayaan mo na kami. Sinabi ni Jefferson Winslet kay Put Ayla, at saka ikanaway ang kanyang kamay, mga kapatid, patayin mo ang batang ito. Isang utos ang ibinigay. Sa ilalim ng pamumuno ni Jefferson Winslet, itinaas ng lahat ang kanilang mga baril at tinutukan si Manuel Bennett. Bang bang bang. Nakakabingi ang putok ng baril. Sumipol ang mga bala na parang lumilipad na balang, na pumutok kay Manuel Bennett. Ngunit, sa sandaling iyon ay nagpaputok ang mga bala. Inalog-alog ni Manuel Bennett ang kanyang katawan, pinaandar ang kanyang Truth Chi, at biglang bumukas ang isang layer ng Golden Truth Chi Shield, binalot siya nito. Ding ding ding. Ang mga bala ay bumangga sa Truth Chi Shield, lumikha ng malulutong na tunog ngunit hindi makapasok sa condensed Truth Chi Shield ni Manuel Bennett. Damn it, napakalakas ng batang ito, hindi man lang siya masasaktan ng bala. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay naglakas loob na pumasok ng mag-isa, mayroon siyang ilang mga kasanayan. Master, masyadong kakaiba ang batang ito, kailangan namin ng tulong mo. Si Jefferson Winslet at ang iba ay napasigaw sa gulat, at ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay hindi na napuno ng paghamak. True Chi Release. Bulong ni Put Ayla sa kanyang sarili, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, at sinabing, bata, hindi ko inaasahan na napakabata mo at nasa Grandmaster realm na, mayroon ka talagang mahusay na talento. Pero, kahit martial artist ka, hindi mo ako dapat subukang patayin. Sa totoo lang, nasa Grandmaster realm din ako, at hindi lang ako martial artist, kundi isang arts master din. Sa sandaling ito, dumating din sina Emma Cobb, Christian West, at iba pa at nakatayo sa malayo. Nang makita nila ang eksenang ito, nagulat silang lahat. Napalunok si Christian West at sinabing, Diyos ko, si Dr. Bennett ay hindi lamang pambihira sa mga kasanayang medikal, ngunit isa rin siyang martial arts grandmaster. Tulad ng inaasahan ng guro, talagang kamangha-mangha. Napabuntong hininga si Joseph Hans. Lalo niyang nadama na tama ang naging desisyon niya sa pagiging disipulo. Napuno ng matinding pagkabigla ang mga mata ni Emma Cobb. Bagamat isa rin siyang martial artist, nakapasok lang siya sa mahusay na kasakdalan ng post-celestial realm. Ngunit hindi niya akalain na ang lalaking ito na kaedad niya ay magiging isang grandmaster. Humph! Ngumuso si Maloney Tubler at sinabing, paano kung isa siyang grandmaster? Ang nakaitim na si Zach Abbott ay isang martial arts grandmaster at isang arts master. Tama na. Sinagot ni Eddie McKenna ang pag-uusap, marahil ay mailigtas ng batang ito ang kanyang sariling buhay, ngunit upang patayin ang nakaitim na damit na si Zach Abbott, imposibleng gawin ito. Riley Lee sneered, teka lang, mamaya siguradong tatakbo ang batang ito kaysa kanino. Sa sandaling ito, sa malayong lambak. Nagsalita si Manuel Bennett, tama na, wala ng kalokohan, bilasan mo at ipakita mo sa akin kung ano ang nakuha mo. Sa gusto mo. Sigaw ni Put Ayla, saka direktang naglabas ng garapon na kasing laki ng palad sa kanyang dibdib at nagsimulang bamulong ng incantation.
Sa isang iglap, whoosh! Isang malamig na hangin ang umungol, at isang surge ng itim na enerhiya ang pumuno sa kalangitan. Sinamahan ng mga alulong ng mga multo at lobo, maraming itim na kaluluwa ang lumabas sa banga. Ang mga kaluluwang ito ay lalaki at babae, matanda at bata, na umaabot sa daan-daan, at lahat sila ay dinalisay sa nakakatakot na mga yin spirit. Nangangahulugan ito na si Put-Ayla ay nakapatay ng hindi bababa sa daan-daang tao, na nag-alis ng daan-daang kaluluwa. Habang ang mga yin spirit na ito ay nagmamadaling lumabas sa garapon, agad silang lumusab kay Manuel Bennett. Galit na galit si Manuel Bennett, "Hayop ka, napakaraming tao ang napatay mo. Kung hindi kita aalisin ngayon, hindi ako patatawarin ng langit." Dahil doon, nakilos ni Manuel Bennett ang kanyang isip at direktang ipinatawag ang Medicine King Cauldron. Tapos, bahagya niyang ibinato ang kanang kamay niya. Ang Medicine King Cauldron ay lumipad mula sa kanyang kamay, lumipad sa gitna ng hangin. Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa bibig ng kaldero, nagpakawala ng malakas na pagsipsip na sumisipsip sa lahat ng umaataking yin spirits. Kaya, hindi nilayon ni Manuel Bennett na hayaang magkalat ang mga yin spirit na ito. Sa halip, gusto niyang gamitin ang Medicine King Cauldron para alagaan sila, at alisin ang masamang sumpa sa kanilang mga katawan bago patahimikin ang kanilang mga kaluluwa. Bago bumaba sa bundok, inutusan siya ni Neil Kuntz na gamitin ang kanyang mga medikal na kasanayan at arcane arts para iligtas ang iba gayon din ang kanyang sarili. Palaging itinago ni Manuel Bennett ang mga salita ni Neil Kuntz sa kanyang puso. Damn it! Ano ba itong bagay na ito na maaaring mag-alis ng mga yin spirits ko? Umungol si Put-Ayla, at pagkatapos ay pinakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, mabangis na iwinagayway ang white bone scepter sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang itim na nether fire ang umungol, nag-aapoy patungo kay Manuel Bennett. Saan man dumaan ang itim na nether fire na ito, ang mga bulaklak at halaman sa lupa ay nasusunog lahat hanggang sa abo, lubhang nakakatakot. Paglalaro ng apoy laban sa akin, masyado ka pang walang karanasan. Sigaw ni Manuel Bennett, pagkatapos ay pinakilos ang tunay na apoy sa loob ng kanyang katawan at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, isang gininto ang tunay na apoy ang natangay mula sa kanyang palad, na naging isang umaalon na ilog ng gintong apoy. Boom! Malakas na nagbanggaan ang Golden True Fire at Black Nether Fire, na nagdulot ng malakas na pagsabog na naging sanhi ng bahagyang panginginig ng mga kabundukan sa paligid. Masyadong malapit si Jefferson Winslet at ang iba pa, kaya diretso silang natangay, bumagsak ng mahigit 10 metro ang layo at tumalsik ng dugo. Hindi na sila ng ahas na lumapit pa, nagpupumilit na bumangon at umatras. Wala pang ilang segundo ang lumipas. Ang itim na nether fire ni Put-Ayla ay direktang naglaho sa kalangitan. Si Manuel Bennett ay nagtataglay ng likas na purong yang katawan, at ang tunay na apoy na kanyang pinakawalan ay kayang pigilan ang lahat ng masasamang espiritu sa mundo. Tulad ng para sa nether fire na ito, natural na hindi nito magugulo si Manuel Bennett. Nakita nila na pagkatapos basagin ng gininto ang tunay na apoy ni Manuel Bennett ang itim na apoy, patuloy itong umaakyat pataas, nagninangas patungo kay Put-Ayla. Labis na natakot si Put-Ayla, mabilis na umiwas, iwinagayway ang kanyang white bone scepter para ganting salakay, ngunit nasunog pa rin ang kanyang katawan sa malawak na lugar, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sa oras na ito, ang mga nakamasid sa di kalayuan ay tulala. My God! Art master ba talaga ang batang ito? Bulalas ni Maloney Tobler, hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata. Napalunok si Eddie McKenna at sinabing, ang batang ito ay napakalakas, ang kanyang mga spell ay nalampasan na natin. Kabanata 106, Kabanata 106, Pagpapalaya sa mga nawawalang kaluluwa. Huminga ng malalim si Riley Lee at sinabing, sino ang binatang ito? Ang batang ito ay parehong martial arts grandmaster at isang arts master. Kailan nagkaroon ng ganitong henyo ang River City? Ang aking master ay isang medical master din. Mayabang na sagot ni Joseph Hans. Dahil sa deklarasyong ito,
natulala sina Maloney Tobler, Eddie McKenna, at Riley Lee, na puno ng paghanga ang kanilang mga mata nang tumingin kay Manuel Bennett. Martial Arts Grandmaster. Master ng sining. Medikal na master. Ang binatang ito ay bihasa sa martial arts, spellcraft, at medicine. Hindi ba masyadong freakish? Ang mga magagandang mata ni Emma Cobb ay mahigpit na nakatutok kay Manuel Bennett, ang kanyang pagkamangha ay hindi bababa sa iba. Noong una ay inakala niyang si Manuel ang nangako sa kamatayan, ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya ay walang takot at handang-handa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Emma Cobb habang lumalakas ang kanyang pag-uusisa kay Manuel Bennett. Sa oras na ito, sa lambak. Sa wakas ay nabasag ni Put Ayla ang gintong tunay na apoy. Malubhang nasunog ang kanyang katawan sa isang malawak na lugar, maging ang kanyang mukha ay napaso, na naging sanhi ng kanyang labis na kasuklam-suklam. Mabahong bata, papatayin kita. Si Put Ayla ay umungal at sumugod kay Manuel Bennett gamit ang kanyang white bone scepter. Hindi rin nagdalawang isip si Manuel at kumilos para salubungin ang pag-atake. Sa isang iglap ay nagsara sila. Inihagis ni Put Ayla ang kanyang white bone scepter na tumututok sa ulo ni Manuel Bennett. Lumakas ang sipol, nakakamangha ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, hindi umiwas si Manuel sa pag-atake. Sa halip, pinilipit niya ang isang suntok at inilunsad ito ng mabangis. Ang suntok ay hindi mapigilan, napakalaki ng isang oral na pagsabog. Bang! Ang white bone scepter sa kamay ni Put Ayla ay sabog sa pira-pirasong suntok ni Manuel Bennett. Sumayaw ang mga buto ng abo, na ikinagulat ng mga nanunood mula sa malayo. Kamay na nakakakuha ng kaluluwa. Nagpakawala si Put Ayla ng paos na dagandong habang pinapakilos niya ang kanyang true chi. Ang kanyang kanang kamay ay nag-condense ng isang kumpol ng itim na enerhiya at kumamo sa ulo ni Manuel Bennett. Ang soul capturing hand, ang kanyang ultimate technique, na kayang agawin ang kaluluwa ng isang tao. Bagamat malakas ang batang nasa harapan niya, hanggat kaya niyang sunggaban ang kanyang kaluluwa, tiyak na mamamatay siya. Mag-ingat ka, Dr. Bennett. Si Christian West ay sumigaw ng babala. Kanina, ang mga kaluluwa ng grupo ng Thunder Leader ay nahuli sa eksaktong paraan. Gayunpaman, sa isang iglap ay inabot siya ng kuko ni Put Ayla. Inabot ng kanang kamay ni Manuel Bennett sa hangin at hinawakan ang kanyang pulso, sa kamarahas na pinahid. Basag. Isang tunog na nakakabasag ng buto ang umalangaw-ngaw. Malungkot na sigaw ang pinakawala ni Put Ayla nang pilitin ni Manuel Bennett ang kanyang kanang braso. Kaagad pagkatapos, ang kanang braso ni Manuel ay naglapat ng puwersa, at ibinaba niya si Put Ayla na parang sandbag, itinapon siya patungo sa isang bundok. Sa isang malakas na boom, malakas na bumagsak si Put Ayla sa pader ng bundok, na lumikha ng isang hugis tao na butas. Puff! Si Put Ayla ay dumura ng isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay dumulas pababa mula sa pader ng bundok at bumagsak sa lupa. Sa pagtitiis ng sakit, mabilis siyang bumangon at galit na umungol, "Mabahong bata, papatayin kita. Papatayin kita." Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, kinagat ang kanyang daliri at pagkatapos ay idiniin ito sa kanyang noo, umaawit ng isang sutra. Sa isang iglap, isang surge ng itim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at sumugod patungo sa langit. Ang itim na enerhiyang ito ay mabilis na napalitan ng isang kahindek-hindek, walang laman na figure ng sanggol. Gayunpaman, ang sanggol na ito ay may napakalaking katawan na 5 metro ang taas. Gibson bata. Gulat na bulalas ni Maloney Tobler. Ano ang Gibson child? Curious na tanong ni Emma Cobb. Ipinaliwanag ni Maloney Tobler, sa Elephant Country, ang Gibson child ay tinatawag ding Golden Boy, at Buddha child. Ito ay orihinal na simbolo ng kabanalan. Nang maglaon, ang mga pari na nakaitim na damit ay lumikha ng isang masamang pamamaraan na pinadalisay ang mga kaluluwa ng mga sanggol sa mga malisyosong espiritu upang saktan ang mga tao. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emma Cobb na mapabuntong hininga, namutla ang mukha. Gaano ba kalupit na gawing masasamang espiritu ang mga kaluluwa ng mga sanggol?
Matapos ang 5 metrong taas na Gibson Child, diretso itong sumugod kay Manuel Bennett. Sa isang sulyap lang, alam na ni Manuel Bennett na ang kaluluwa ng sanggol ay ganap na napinaw sa isang masamang espiritu at hindi na maliligtas. Walang ibang paraan kundi alisin ito. May buntong hininga sa kanyang puso, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagsimulang gumuhit ng mga simbolo sa hangin. 9 na Golden Dragon Talismans ay nag-condensed sa isang iglap, pinigilan ang Gibson Child. Boom boom boom. Gia. Sa ilalim ng pagsupil ng Golden Dragon Talismans, ang Gibson Child ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na hiyaw, na puno ng hindi matiis na sakit. Ang Gibson Child ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito tuluyang napahamak. Paano ito posible? Nang makitang nasira ang kanyang huling paraan, natakot si Put-Ayla. Hindi na siya nang ahas na lumaban pa kay Manuel Bennett at tumalikod na para tumakbo. Hindi ka makakatakas. Nagpakawala ng galit na dagandong si Manuel Bennett, gumalaw ang kanyang katawan sa isang iglap, at hinabol niya si Put-Ayla. Matapos maabyutan si Put-Ayla, sinipa siya ni Manuel Bennett. Isang masakit na sigaw ang pinakawala ni Put-Ayla at lumipad. Sa isang malakas na putok, muli niyang nabangga ang pader ng bundok ng isang malaking bundok. Hindi na hinintay na bumagsak si Put-Ayla mula sa pader ng bundok, sumugod si Manuel Bennett, lumukso sa ere, at tinutukan ng suntok ang dibdib ni Put-Ayla. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Pinakawalan ni Put-Ayla ang kanyang huling sigaw. Sumikip ang kanyang dibdib dahil sa suntok, at nabasag ang kanyang mga laman loob. Malakas siyang bumagsak sa lupa, umaagos ang dugo sa bibig niya. Pinandilatan niya si Manuel Bennett at galit na umungol, "Bata, pinatay mo ako. Hinding-hindi ka pababayaan ng aking amo." Talaga. Matibay na tumayo si Manuel Bennett sa lupa, malamig na sumagot, "Kung ang iyong amo ay maglakas loob na maghiganti, papatayin ko rin siya." Ikaw. Ibinuka ni Put-Ayla ang kanyang bibig, kumumbyelsyon ng ilang beses, at pagkatapos ay huminto sa paghinga. Sa isang iglap. Tumahimik ang buong lambak, tanging ang tunog ng hangin sa pagitan ng mga bundok ang maririnig. Patay. Ang makapangyarihang Black Clothes na si Joseph Put-Ayla ay pinatay lang ng ganoon. Ang tingin ni Christian West at ng iba pa kay Manuel Bennett ay puno ng paghanga at paghanga. Hindi napigilan ni Maloney Tubler na mapahanga at napabulalas, napakalakas. Napakalakas ng binatang ito kaya napakadali niyang natalo ang dakilang itim na damit na si Joseph. Napailing si Riley Lee na may mapait na ngiti, "I just called this gentleman a fool. Now, it seems that I am the real fool." Napabuntong hininga din si Eddie McKenna sa paghanga, itong ginoo ay bihasa sa martial arts, spell, at medical arts. Ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan. Si Emma Cobb ay nagulat din at nalibugan, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagkamangha at pagpapahalaga. Nang makita ang kanilang pinakamalaking pag-asa, si Put-Ayla, ay pinatay, ang mga taong tulad ni Jefferson Winslet ay natakot kaya't sila ay bumagsak sa lupa, nanginginig ang lahat, nang walang lakas ng loob na tumakas. Matapos patayin si Put-Ayla, lumakad si Manuel Bennett, na parang gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan, at kinuha ang garapon mula sa mga braso ni Put-Ayla, diretsyong dinurog ito. Habang nabasag ang garapon, lumutang ang 6 na kaluluwa, ang mga kaluluwa ni Nathaniel Lloyd at ang 5 pa. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, at ang 6 na kaluluwa ay nakolekta sa Medicine King Cauldron. Pagkatapos, tumingin si Manuel Bennett sa Medicine King Cauldron at nagsimulang umawit ng reincarnation mantra. Nalaman ni Maloney Tubler, Eddie McKenna, at Riley Lee na tinutulungan ni Manuel Bennett ang mga kaluluwa na umakyat at umupo. Sinimulan nilang kantahin ang Supreme Suffering Relief Scripture upang tulungan si Manuel Bennett sa pagtulong sa mga kaluluwa na muling magkatawang tao. Kabanata 107, Kabanata 107, Ang halaga ng kamatayan. Ang tunog ng mga sutra ay umalangaw-ngaw sa lambak, isa-isa. Lumipad palabas sa Medicine King Cauldron ang mga puti at transparent na kaluluwang nalinis ng kasamaan.
Ang mga kaluluwang ito ay yumuko ng malalim sa grupo ni Manuel Bennett at Melanie Tobler na tatlo, pagkatapos ay naglaho sa kalangitan. Para naman sa mga kaluluwa ng anim na grupo ni Nathaniel Lloyd, iniligtas sila ni Manuel Bennett. Kung tutuusin, ang mga katawan ng anim na grupo ni Nathaniel Lloyd ay hindi pa nasisira, at ang kanilang mga kaluluwa ay hindi pa pino. Hanggat ang mga kaluluwa ay bumalik sa kanilang mga katawan, maaari silang muling mabuhay. Nang matapos ang paglilinis ng mga kaluluwa, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at kinuha ang Medicine King Cauldron. Guru, Dr. Bennett. Mabilis na tumakbo sina Joseph Hans at Christian West. Si Melanie Tobler, Eddie McKenna at Riley Lee ay tumayo at naglakad din. Master, ikaw ay kamangha-mangha, sadyang walang kapantay. Nag-thumbs up si Joseph Hans kay Manuel Bennett, puno ng pananabik. Nagsalita rin si Christian West, salamat, Dr. Bennett, sa iyong tulong. Kung wala ka, hindi namin masusupol ang nakaitim na damit na si Joseph. Natatakot ako na mas marami pa ang mamatay. Magandang araw, sir. Ang pangalan ko ay Melanie Tobler, at ako ay mula sa Dragon Tiger Mountain. Ang dalawang ito ay ang aking junior brothers, Eddie McKenna, Riley Lee. Magalang na nagpakilala si Melanie Tobler, bago nagtanong, pwede ko bang malaman ang pangalan mo, sir? Sumagot si Manuel Bennett, ang pangalan ko ay Manuel Bennett. Kahit na ang tatlong dawast ang pari na ito ay medyo duwag, na binugbog at binugbog. Tinulungan nila siyang linisin ang mga kaluluwa, na umaayon sa reputasyon ng Dragon Tiger Mountain. Sinabi ni Melanie Tobler, tunay na kapansin-pansin si Mr. Bennett. Hindi lamang isang martial arts grandmaster, kundi isang arts master at isang medical master, kami ay humanga. Pwede ko bang tanungin kung saang paaralan o sekta ang pinanggalingan ni Mr. Bennett? Tanong ni Eddie McKenna dahil sa curiosity. Sinabi ni Manuel Bennett, hindi ako kaanib sa anumang sekta. Tanong ni Riley Lee, kung gayon Mr. Bennett saan mo natutunan ang lahat ng mga kasanayang ito? Sinabi ni Manuel Bennett, ang lahat ng mga kasanayang ito ay itinuro sa akin ng aking Panginoon. Sino ang amo mo? Tanong pa ni Melanie Tobler. Umiling si Manuel Bennett, hindi ko alam ang pangalan ng aking Panginoon. Sinabi ni Eddie McKenna, ang malawak na East Nation ay talagang gumagawa ng walang katapusang natitirang mga numero. Tila, ang iyong amo ay isa sa mga liblib na ermitanyo, isang nakikitang ulo ngunit hindi buntot. Alam ni Manuel Bennett na pambihira si Neil Kuntz. Dati, noong siya ay nasa kabundukan, gaano man kalayo ang kanyang cultivation, medical skills, arcane arts o kakayahan, palagi siyang natatalo ni Neil Kuntz. Sa makatuwid, kahit na si Neil Kuntz ay napaka hindi mapagkakatiwalaan, si Manuel Bennett ay napuno pa rin ng pagkamangha at paghanga sa kanya. Bago siya umalis sa mga bundok, sinabi ni Neil Kuntz na may gagawin siyang mahalagang bagay. Nagtaka si Manuel Bennett kung ano ang ginagawa niya. Higit pa rito, hindi binanggit ni Neil Kuntz kung ano ang kanyang gagawin o kung saan siya pupunta. In short, misteryosong nawala lang siya. Sa pagkolekta ng kanyang mga iniisip, sinabi ni Manuel Bennett kay Christian West, Mr. West, natagpuan ko na ang mga kaluluwa ni Mr. Peel at ng kanyang koponan. Magmadali tayo sa ospital upang iligtas sila. Sige. Paulit-ulit na tumango si Christian West. Emma Cobb pursed her lips and asked, Mr. Bennett, nailigtas mo ba talaga ang mga tao mula sa Thunder Bureau? Hanggat may sapat na oras, mailigtas ko sila. Sumagot si Manuel Bennett, na nagsasabing, kung hindi ka naniniwala, maaari kang sumama. Tumango si Emma Cobb at sinabing, sige, sasama ako sa iyo. Tanong ni Melanie Tobler, Mr. Bennett, pwede ba kaming sumama para makita ito? Kung gusto mong sumama, sumama ka. Sumang-ayon si Manuel Bennett. Bukod dito, mayroon siyang ilang katanungan na itatanong sa grupo ni Melanie Tobler. Hindi nagtagal, umalis sa lambak ang grupo ni Manuel Bennett. Para naman sa mga kriminal tulad ni Jefferson Winslet, ipinasa sila sa iba para mahawakan. Pagkatapos lumabas mula sa gubat, sina Manuel Bennett, Joseph Hans, Melanie Tobler, at Emma Cobb ay nagbahagi ng kotse. Sina Christian West, Eddie McKenna,
at Riley Lee ay sumakay sa isa pang sasakyan. Dahil sa hadlang sa oras, bumilis ang takbo ng dalawang sasakyan, dumiretso sa Central Hospital. Samantala, Elephant Country, Golden Buddha Temple. Ang nakasisilaw na gintong templong ito ay napakatanyag sa buong Elephant Country, na may walang katapusang daloy ng mga peregrino na dumarating upang sumamba araw-araw. Sa sandaling ito, sa isang bulwagan sa likod bahay ng templo. Ang bulwagan ay nakasisilaw pa rin, maluwang, at maliwanag. 4 na monghe ang nakaupo sa harap ng isang gintong estatwa ng Buddha, na umaawit ng mga sutra. Ang monghe na nakaupo sa harap ay nakasuot ng kulay abong balabal, may edad na, payat, may puting buhok at balbas. Ang matandang monghe na ito ay ang abot ng templo, ang Dragon Lady Lisa, na kilala rin bilang Black Clothes Joseph, na iginagalang ng marami. Nakaupo sa likuran niya ang kanyang 3 alagad, nakasuot ng itim na damit, na nagngangalang Aruda, Wisek at Wanado. Sa sandaling ito lang, basag. Biglang umalangaw ang isang kalusko sa bulwagan. Ang Dragon Lady Lisa at ang iba pa ay tumigil sa pag-awit, ibinaling ang kanilang mga ulo patungo sa isang pader. Sa dingding na iyon ay nakasabit ang 19 na gintong Buddha pendants, bawat isa ay may pangalan. Ang palawit sa itaas ay may mga salitang, Dragon Lady Lisa. Ang sumunod na 18 palawit ay may mga pangalan ng 18 disipulo ni Dragon Lady Lisa. Ngunit ngayon, nasira ang Buddha pendant na may nakasulat na, Put-Ayla. Ito ang kanilang mga palawit sa buhay, kapag nasira, nangangahulugan ito ng kamatayan. Nang makita ang sirang pendant, ang mga mukha ni na Aruda, Wisek, at Wanado ay lubhang nagbago. Gulat na bulalas ni Aruda, Guro, ibig bang sabihin ay patay na si Put-Ayla? Paanong posible? Hindi makapaniwala si Wisek, pumunta lang si Junior Brother Put-Ayla sa East Nation for Business, paano siya mamatay? Galit na sinabi ni Wanado, sinusalupa ang nanakit kay Junior Brother Put-Ayla. Nagdilim ang mukha ni Dragon Lady Lisa, at dahan-dahan niyang sinabi, sa mga araw na ito, hindi ako mapakali, pakiramdam ko may masamang mangyayari. Hindi ko inaasahan na may nangyari talaga ngayong araw. Kasabay nito, nagsagawa ng spell si Dragon Lady Lisa, itinaas ang kanyang kanang kamay, binibilang gamit ang kanyang mga daliri, same time na sinabi, namatay si Put-Ayla sa isang lungsod na tinatawag na River City sa East Nation. Gayunpaman, kakaiba na hindi ko matukoy kung sino ang pumatay kay Put-Ayla. Ano? Natigilan si Aruda, Master, you mean even you can't figure out? Parehong hindi makapaniwala sina Wisek at Wanado. Sa kanilang isipan, ang Dragon Lady Lisa ay parang Diyos, alam ang lahat mula sa langit hanggang lupa, nauunawaan si Yin at Yang, siya ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa kanilang pagtataka, kahit si Master ay hindi malaman kung sino ang pumatay kay Put-Ayla. Masyadong kakaiba ang kapalaran ng taong iyon, natatakpan ng langit, kaya hindi ko moari. Umiling si Dragon Lady Lisa, saka nagpatuloy, mukhang hindi ordinaryong tao ang pumatay kay Put-Ayla. Habang nagsasalita siya, isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang kumikislap sa mga mata ni Dragon Lady Lisa, malamig niyang sinabi, ang sinumang maglakas loob na pumatay sa aking disipulo, si Dragon Lady Lisa, ay dapat magbayad ng kanyang buhay. Aruda, Wisek, Wanado, ihanda ninyong 3 ang inyong sarili sa mga susunod na araw, pumunta kayo sa East Nation. Dapat mong hanapin ang taong iyon at patayin upang maipaghiganti si Put-Ayla. Oo, Guru. Sabay na tumugon sina Aruda, Wisek, at Wanado, bumungad din sa kanilang mga mata ang nagyayelong hangarin na pagpatay. Kabanata 108, Kabanata 108, Ranggo ng Langit at Lupa. East Nation, River City. Sa daan papuntang Central Hospital. Tinanong ni Lieutenant si Maloney Tobler, the West Priest Tobler, narinig ko na may listahan na tinatawag na Earth Ranking sa East Nation Martial Arts World. Tungkol saan ang listahang ito? Saglit na natigilan si Maloney Tobler, puno ng pagdududa ang mukha, Mr. Bennett, hindi mo alam ang Earth Ranking. Napatingin din si Emma Cobb kay Manuel Bennett na may kakaibang ekspresyon sa mukha.
Pagkatapos ng lahat, si Manuel Bennett ay isang martial artist, at isang Grandmaster Realm martial artist noon. Paanong hindi niya alam ang tungkol sa Earth ranking? Umiling si Laird Bennett, noon, ginugol ko ang karamihan sa aking oras sa paglilinang kasama ang aking guro sa mga bundok, kaya hindi ako masyadong malinaw sa mga bagay na ito. Oh! Maloney Tobler nodded in realization, saying, Mr. Bennett, there are two lists in our East Nation martial arts world. Dalawang listahan. Nagulat si Laird Bennett, may iba pa bang listahan bukod sa Earth ranking? Tama na. Tumango si Maloney Tobler at sinabing, bukod sa Earth ranking, mayroon ding Sky ranking. Ang parehong mga listahang ito ay nirerango ayon sa lakas ng mga martial artist sa isang pababang pagkakasunod-sunod. Mayroong 36 na tao sa Sky ranking, at 72 sa Earth ranking, na tumutugma sa Heavenly Gang Earth Evil. Ang mga makapasok sa dalawang listahang ito ay pawang mga sikat na martial artist sa East Nation martial arts world. Lalo na ang mga malalakas sa Sky ranking, kahit na ang pinakamahina sa kanila ay isang Great Grandmaster. Saglit na huminto, ngumiti si Maloney Tobler, sa palagay ko, si Mr. Bennett ay dapat ding master ng Earth ranking, tama ba? Hindi. Umiling si Laird Bennett, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang dalawang listahang ito. Maloney Tobler nodded in realization, saying, that makes sense. Mr. Bennett, malamang hindi ka pa kasali sa East Nation Martial Arts Competition, kaya hindi alam ng Martial Alliance kung gaano ka kalakas. Normal lang na hindi kasama sa listahan. Sa katunayan, maraming mga nakatagong eksperto sa ating East Nation Martial Arts world na wala rin sa listahan. Tanong ni Laird Bennett, ano ang martial arts competition? Mabilis na sumagot si Emma Cobb, ang martial arts competition ay isang pangunahing kaganapan na ginanap ng East Nation Martial Arts Alliance. Ito ang engranding kaganapan ng East Nations Martial Arts World. Ang martial arts competition ay ginaganap tuwing 3 taon, at sa oras na iyon, lalabas ang lahat ng malalakas na martial artist mula sa Heaven and Earth rankings. Maaaring hamunin ng ibang martial artist ang malalakas na martial artist sa Heaven and Earth rankings. Kung kaya mo silang talunin, maaari kang makapasok sa Heaven and Earth rankings at makilala sa East Nation Martial Arts World. Ito ay isang malaking karangalan. Ito ay isang malaking karangalan para sa lahat ng mga martial artist sa East Nation Martial Arts World. Sa puntong ito, bakas ng pananabik at inggit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto rin niyang hamunin ang Heaven and Earth rankings, ngunit ang kanyang cultivation ay masyadong mababa, at wala siyang qualifications para hamunin ang malalakas na martial artists ng Hell 11 Heaven at Earth rankings. Kaya ganyan. Tumango si Laird Bennett bilang pag-unawa. Sinabi ni Maloney Tobler, Mr. Bennett, kung bibilangan natin ang oras, magsisimula na ang 10th Martial Arts Competition. Ang kaganapan ay gaganapin sa katapusan ng taong ito, mga 6 na buwan mula ngayon. Mr. Bennett, sa tingin ko ay makakasali ka sa Martial Arts Conference na ito at hamunin ang malalakas na martial artist ng Heaven and Earth ranking sa oras na iyon. Sa iyong lakas, tiyak na makakapag-secure ka ng lugar sa Earth ranking. Umiling si Leighton Bennett, pag-uusapan natin ito mamaya. Sa ngayon, hindi ako masyadong interesadong makapasok sa Heaven and Earth rankings. Nabahala kaagad si Emma Cobb, Mr. Bennett, isa kang martial artist, and a strong one at that. How can you not have any ambition or pursuit? Siya ay tunay na galit. Hindi mabilang na mga martial artist ang nagnanais na makapasok sila sa Heaven and Earth rankings ngunit hindi nila nagawa. Ngunit ang taong ito ay may napakalakas na lakas at hindi interesado sa rangkang ng langit at lupa. Sumagot si Laird Bennett, sa tingin mo ba ang ambisyon at pagtugis ay maipapakita ng isang listahan ng ranggo? Sa palagay ko ay hindi. Emma Cobb clenched her teeth. Ayaw mo bang makilala ng East Nation Martial Arts World? Hindi. Ayaw mo bang igalang ng East Nation Martial Artists? Hindi. Hindi mo ba gusto ang katanyagan at kapalaran? Hindi. Nang makitang patuloy na umiiling si Laird Bennett, natahimik si Emma Cobb, kaya umiling siya at ayaw nang magsalita pa.
Pagkatapos ay tumawa si Melanie Tubler at sinabing, si Mr. Bennett ay walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, hindi nakikipagkumpetensya para sa anumang bagay, tunay na isang kahanga-hangang tao. Napakagatlabi na lang si Manuel Bennett at hindi na nagsalita pa. Tulad ng para sa mga ranggo ng langit at lupa, talagang wala siyang interes sa kanila. Nagkwentuhan sila sa paglalakbay, at hindi nagtagal, dumating ang dalawang sasakyan sa pasukan ng Central Hospital. Pagkababa ng sasakyan, tiningnan ni Manuel Bennett ang oras at sinabing, "Bilisan mo, 20 minuto na lang ang natitira." Sa sandaling ito, sa isang malaking ward sa ikatlong palapag ng ospital, tumayo si Jonathan Harper sa ward, mukhang balisa. Pero hindi nagtagal, nagawa niyang pakalmayin ang sarili. Nauna rito, sinabi ng batang iyon, si Manuel Bennett, na kung ang mga kaluluwa ng 6 na taong ito ay makukuha sa loob ng 3 oras, sila ay maliligtas. Ngayon ay 20 minuto na lang ang natitira mula sa 3 oras na iyon. Kapag natapos na ang 20 minutong iyon, kahit bumalik si Bennett, wala na itong silbi. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng ward. Pumasok si Director Tanner at isang grupo ng mga attending physician. Katatapos lang nilang magpa-opera, at matapos ang operasyon, wala nang oras para magpahinga, kaya dali-dali silang pumunta rito. Bati ni Jonathan Harper, "Dean, nandito ka na." Tumango si Director Tanner at nagtanong, "Dr. Harper, nakabalik na ba si Dr. Bennett at ang kanyang team?" "Hindi pa." Napailing si Jonathan Harper. Napatingin si Direk Tanner sa wall clock at nag-aalalang sinabi, "Malapit nang matapos ang 3 oras, bakit hindi pa bumabalik si Dr. Bennett at ang kanyang team? May aksidente ba?" Si Jonathan Harper, na may mapagkunwari na ekspresyon, ay muling tiniyak, "Huwag kang mag-alala, Dean. Dapat ay bumalik kaagad si Dr. Bennett at ang kanyang koponan." Napabuntong hininga si Direk Tanner ng maputik na chi, at nagtanong, "Dr. Harper, walang kaugnay na tauhan na pumasok ngayon lang, tama ba?" Sumagot si Jonathan Harper, "Wala." "Mabuti naman," tumango si Direk Tanner. Makalipas ang ilang minuto, muling itinulak ang pinto ng ward. Nagmamadaling pumasok si Manuel Bennett at ang kanyang grupo. "Dr. Bennett, sa wakas nakabalik ka na." Sumugod si Direk Tanner para salubungin siya. "Director Tanner, wala po bang ginalaw ang mga silver needles sa katawan ng 6 na pasyente?" Tanong ni Manuel Bennett habang naglalakad patungo sa mga kama ng ospital. Umiling si Direk Tanner, "Hindi." Gayunpaman, nang makarating si Manuel Bennett sa gilid ng kama, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at mahigpit niyang sinabi, "Director Tanner, hindi ba sinabi ko na huwag hawakan ang mga pilak na karayom? Bakit may mas kaunting pilak na karayom sa katawan ni Mr. Peel? Ano? One less. Paanong posible?" Nang inag ang katawan ni Direk Tanner, at natigilan siya. Mabilis ding lumapit sina Joseph Hans at Christian West sa gilid ng kama. Mataimtim na sinabi ni Joseph Hans, "Malinaw kong natatandaan na mayroong 9 na pilak na karayom sa katawan ng bawat tao, ngunit ngayon ay mayroon na lamang 8 pilak na karayom sa Mr. Peel." Tumango rin si Christian West, "Natatandaan ko rin. Ito ay talagang 9 na karayom na pilak. Paano mawawala ang isang pilak na karayom?" Kumunot ang noo ni Director Tanner, lumingon kay Dr. Harper at sinabing, "Dr. Harper, di ba sabi mo walang pumasok na hindi kaugnay na tauhan? Bakit may mas kaunting pilak na karayom sa katawan ni Thunder?" "Dean, I don't know. Wala talagang pumasok." Biglang lumitaw si Jonathan Harper na nalilito at sinabi sa nanginginig na boses, "Hindi kaya nagkamali sila. 8 pilak na karayom lang talaga." Kabanata 109, Kabanata 109, Buhayin ang mga patay. Imposible. Malamig na tiningnan ni Manuel Bennett si Pollard Lee, "Ako mismo ang naghulog ng mga karayom. Mas alam ko kaysa sinuman kung gaano karaming mga pilak na karayom ang nasa bawat tao." Mabilis na ibinaba ni Pollard Lee ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na makipag-eye contact kay Manuel Bennett, sa takot na may makita si Manuel Bennett. Nag-aalalang tanong ni Laird Tennant, "Dr. Bennett, magkakaroon ba ng anumang mga problema kung ang isa sa mga pilak na karayom ay nawawala?"
Bagamat naramdaman ni Manuel Bennett na may mali kay Pollard Lee, hindi ngayon ang oras para sisihin. Ang pagliligtas ng mga buhay ay mas mahalaga. Huminga siya ng malalim at sinabing, critical ang sitwasyon ni Mr. Peel ngayon. Mailigtas ko man siya o hindi, subukan ko lang. Nang marinig ito, biglang nagalit si Christian West. Angal niya kay Laird Tennant at sa iba pa, kung may mangyari kay Thunder Leader, hindi kita bibitawan. Galit din na sinabi ni Emma Cobb, ipinagkatiwala namin sa iyo ang mga pasyente dahil nagtiwala kami sa iyo, ngunit ngayon nangyari ang ganitong uri ng problema, at dapat mong pasanin ang buong responsibilidad. Tama na, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Sumigaw si Joseph Hans, huwag mong abalahin ang aking Panginoon sa pagliligtas ng mga tao. Kahit naiinis siya, alam niyang hindi ngayon ang oras para ituloy ang responsibilidad. Kailangan niyang magmadali at hayaan ang kanyang amo na iligtas ang mga tao. Nang hindi pinapansin ng lahat, direktang naglabas si Manuel Bennett ng isang kahon ng pilak na karayom, kinurot ang isa sa kanyang mga daliri, pinakilos ang tunay na chi sa kanyang katawan, at sa isang, swoosh, na tunog, tinusok ang ikasyam na acupuncture point sa katawan ni Nathaniel Lloyd. Pagkatapos noon, kinuha ni Manuel Bennett ang Medicine King Cauldron at itinapon ito sa langit. Nakabalot sa totoong chi, ang Medicine King Cauldron ay lumutang sa kalangitan, naglalabas ng maningning na gininto ang liwanag. Biglaan. Isang gintong liwanag ang bumungad sa bibig ng kaldero. Ang nakita nila ay anim na puti, semi-transparent na kaluluwa na lumulutang palabas. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Laird Tennant at isang grupo ng mga doktor. Souls. So ito ay kaluluwa ng tao. Diyos ko! May kaluluwa talaga ang tao. Hindi ka panipaniwala. Sobrang hindi ka panipaniwala. Nanginginig at nagsalita ang ilang mga doktor, nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot, namumutla ang kanilang mga mukha, pakiramdam na parang nabaligtad ang kanilang mga pananaw sa mundo. Matapos tawagin ang anim na kaluluwa, ipinagpatuloy ni Manuel Bennett ang pagbigkas ng sutra. Ilang sandali pa, lumipad ang anim na kaluluwa patungo sa mga katawan ni Nathaniel Lloyd at ng 5 pang tao. Sa kanila, 5 kaluluwa ang matagumpay na nakapasok sa kani-kanilang katawan. Gayunpaman, ang kaluluwa lamang ni Nathaniel Lloyd ang kalahating pumasok bago ito tumalbog pabalik. At sa sandaling ito ay tumalbog ang kaluluwa. Ang 9 na pilak na karayom na tumusok sa katawan ni Nathaniel Lloyd ay hiwalay din at nakakalat sa lahat ng direksyon. Sa pagkalaglag ng mga pilak na karayom, ang kaluluwa ni Nathaniel Lloyd ay nagsimulang maging mas malinaw, na parabang ito ay maghiwa-hiwalay sa anumang sandali. Hindi maganda. Bulalas ni Manuel Bennett, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang kanang kamay ay gumuhit ng 9 na gintong soul suppression talisman sa ere. Pinalibutan nila ang kaluluwa ni Nathaniel Lloyd, pinipigilan itong kumalat. Muli niyang pinakilos ang kanyang tunay na chi at ikanaway ang kanyang kamay. Whoosh! 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 Ang mga nagkalat na pilak na karayom ay sumipol pabalik at tumusok sa 9 na pangunahing acupuncture point sa katawan ni Nathaniel Lloyd. Ngunit sa sandaling ang mga pilak na karayom ay nahulog, sila ay sumabog muli sa paglipad. Hindi ako naniniwala. Nagsalubong ang mga kilay ni Manuel Bennett habang patuloy na kinokontrol ang 9 na pilak na karayom, na nagpuntirya ng 9 na acupuncture point sa katawan ni Nathaniel Lloyd. Sa susunod na panahon, sinubukan ni Manuel Bennett ang sunod-sunod na pagtatangka, ngunit sa bawat oras na ang mga karayom ay sasabog at lilipad pagkatapos may pasok sa acupoints. Ang mga taong nanunood ay nagkayem ng kanilang mga kamao, ang kanilang mga tibok ng puso ay bumibilis, at ang kanilang paghinga ay naging mabigat. Maaaring makita ng sinuman na ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Gustong tumulong ng lahat, ngunit nalaman nilang wala silang maitutulong. Ang mga pamamaraan ni Manuel Bennett ay hindi kapanipaniwala. Not to mention Laird Tennant and others, even Joseph Hans, Maloney Tobler, Eddie McKenna, and Riley Lee ay hindi maintindihan ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng higit sa 100 pagtatangka, siya ay nabigo ng higit sa 100 beses.
Ang susi ay ang siyam na Golden Soul Suppression Talismans ay hindi na magtatagal, at ang kaluluwa ni Nathaniel Lloyd ay malapit ng tuluyang maghiwa-hiwalay. Ano ang gagawin? Mayroon bang ibang paraan? Sa pagkabalisa, ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmayan ang sarili, at inalala ang nilalaman ng The Medical Immortal's Treasure. Makalipas ang ilang minuto, biglang iminulat ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, sa wakas ay nakaisip ng solusyon. Mabilis niyang kinagat ang kanyang kanang hintuturo at pinunasan ang essence at dugo sa kanyang daliri. Isang patak ng essence at dugo ang lumipad, damapo sa noo ni Nathaniel Lloyd. Pagkatapos, muling pinakilos ni Manuel Bennett ang kanyang True Chi, kinokontrol ang siyam na pilak na karayom para humarurot patungo kay Nathaniel Lloyd. Whoosh! 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 Sa wakas, ang siyam na pilak na karayom ay naipasok sa siyam na acupoints ni Nathaniel Lloyd nang hindi nahuhulog. Muli ring binibigkas ni Manuel Bennett ang sutra, na ginagabayan ng hiwalay na kaluluwa ni Nathaniel Lloyd pabalik sa kanyang katawan. Isang kislap ng liwanag. Sa wakas ay bumalik na sa nararapat na lugar ang nagwawawang kaluluwa ni Nathaniel Lloyd. Nang walang anumang paghinto, patuloy na pinakilos ni Manuel Bennett ang kanyang True Chi sa loob ng kanyang katawan, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Nanginginig. Lahat ng 54 na pilak na karayom ay ipinasok kay Nathaniel Lloyd at ang 5 iba pang tao ay nanginginig sa sandaling ito. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay natulala, labis na nagulat. Lalo na sina Emma Cobb, Maloney Tobler, Eddie McKenna, at Riley Lee. Lalong namangha silang apat. Napabuntong hininga si Maloney Tobler, ang ganitong mga hindi kapani-pani walang kasanayan sa acupuncture ay hindi naririnig at hindi nakikita sa amin. Paulit-ulit na tumango sina Eddie McKenna at Riley Lee, puno ng emosyon. Tinitigan ng mabuti ni Emma Cobb si Manuel Bennett, kumikislap ang kanyang magagandang mata. Kahit na hindi niya kilala ng matagal ang lalaking ito. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, sunod-sunod na ang mga pagkabigla na dala nito sa kanya. Ang kanyang martial arts ay Katanji Tangi, ang kanyang mga spell ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kapantay. May hindi alam ba ang lalaking ito? Mabagal na lumipas ang oras. Ang lahat ng mga taong naruroon ay sobrang tensyonado, natatakot kahit huminga. Lalong kinabahan si Pollard Lee, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nakabunot na siya ng pilak na karayom, ngunit mailigtas ba talaga ng taong ito ang 6 na tao? Walang kamalay-malay, kalahating oras na ang lumipas. Sa wakas, tumigil na rin sa pag-vibrate ang mga pilak na karayom na ipinasok sa katawan ni Nathaniel Lloyd. Si Manuel Bennett ay huminga ng mahabang hininga ng malabo na chi at pinunasan ang kanyang pawis bago iwinagayway ang kanyang kamay upang kunin ang lahat ng pilak na karayom. Master, kumusta ang 6 na taong ito? Buhay ba sila? Nagmamadaling tanong ni Joseph Hans. Dr. Bennett, okay na ba si Thunder Leader at ang iba pa? Nag-aalalang tanong din ni Christian West. Lahat ng iba ay tumingin kay Manuel Bennett na sabik din. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, bagamat napaka-urgent ng sitwasyon ngayon, buti na lang, walang malalaking problema. Talaga. Tuwang-tuwa si Lord Tennant, okay na ba si Thunder Leader at ang iba pa? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Ano bang dapat ikatuwa? Hindi pa nagigising silang 6 di ba? Malamig na wika ni Pollard Lee. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Pollard Lee. Nakita nila ang 6 na tao, kabilang si Nathaniel Lloyd, na nakahiga sa hospital bed na dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata. Sa isang iglap, natahimik ang buong ward. Natigilan ang lahat na naruroon, dilat ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ilang oras lang ang nakalipas, si Nathaniel Lloyd at ang 5 pang tao ay nawala ng tibok ng puso, huminga, at idineklara silang patay. Pero ngayon, nagmulat na talaga si Nathaniel Lloyd at ang iba pa, at nabuhay na sila. Isa lamang itong muling pagkabuhay. Kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, hindi sila mangangahas na maniwala sa katotohanan ito. Kabanata 110, Kabanata 110, Sinasadyang Pagpatay.
Natahimik ito sandali. Biglang naging masigla ang buong ward. Gising na siya. Gising na talaga si Mr. Peel at ang iba pa. Oh my God, is this for real? Mabubuhay ba talaga ang mga patay? Himala. Gumawa ng panibagong milagro si Dr. Bennett. Hindi ka panipaniwala, mayroon bang anumang sakit sa mundong ito na maaaring makatisod kay Dr. Bennett? Ang mga doktor na naruroon ay pawang bulala sa pagkamangha, labis na nabigla. Mahusay, hindi ka panipaniwala, ang mga kasanayang medikal ni Master ay talagang kamangha-manghang. Tuwang-tuwang ikinaway ni Joseph Hans ang kanyang kamao ng buong lakas. Bumantong hininga si Melanie Tubler ng may damdamin, ngayon, nakita ko sa wakas kung ano ang tunay na Divine Doctor. Parehong humanga sina Eddie McKenna at Riley Lee kay Manuel Bennett, kahit na may balak na makipagkaibigan sa kanya. Tanging si Jonathan Harper lamang ang nakatayo doon na tulala, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng saya. Siya mismo ang nagtanggal ng isa sa mga pilak na karayom, kaya bakit nagawa nitong iligtas ang buhay ng kanyang pasyente? Tao ba ang lalaking ito? Lider ng kulog. Tuwang-tuwa sina Emma Cobb at Christian West, agad na sumugod. Nalilitong tumingin si Nathaniel Lloyd kina Emma Cobb at Christian West at nagtanong, Emma, Christian, bakit ako nasa ospital? Anong nangyari? At saka, naaresto na ba ang mga kriminal? Ang 5 pang nasa hospital bed ay tumingin din kina Emma Cobb at Christian West. Thunder Leader, hayaan mo akong ipaliwanag ang lahat. Pinunasan ni Christian West ang kanyang luha at ikinwento kay Nathaniel Lloyd ang mga nangyari nitong mga nakaraang oras. Matapos marinig ang mga salita ni Christian West, nagpumiglas si Nathaniel Lloyd na umupo, bumangon sa kama, at yumuko ng malalim kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Ako ay walang hanggang pasasalamat. Ang buhay ko ay dahil sa iyo, Ginoo. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng anumang bagay, huwag mag-atubiling magtanong. Tiyak na tutulong ako. Salamat, Mr. Bennett, sa pagligtas sa aming buhay. Bumangon din sa kama ang 5 pa at yumuko ng malalim kay Manuel Bennett. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, You're all welcome. Lahat kayo ay nasa bingit ng kamatayan para sa pag-aresto sa mga kriminal. Lahat kayo ay bayani ng River City, at iginagalang ko kayong lahat, kaya handa akong iligtas kayo. Napatingin si Nathaniel Lloyd kay Manuel Bennett ng may paghanga, Mr. Bennett, ikaw ang tunay na bayani. Hindi mo lang iniligtas ang buhay namin kundi pinasuko mo rin ang Black Clothes Joseph. Hindi ko alam kung paano magpasalamat sa iyo. Ngumiti si Manuel Bennett at umiling, Enough, Mr. Peel, huwag mo na akong pasalamatan. Tungkol naman sa titulo ng bayani, hindi ako nangangahas na tanggapin. Sa sandaling ito, nagsalita si Emma Cobb, Thunder Leader, si Mr. Bennett ay nakatagpo ng isang mapanganib na sitwasyon sa panahon ng paggamot ngayon. Anong sitwasyon? Tanong ni Nathaniel Lloyd. Sinabi ni Emma Cobb kay Nathaniel Lloyd ang tungkol sa nawawalang insidente ng Silver Needle. Pagkarinig nito, nagdilim ang mukha ni Nathaniel Lloyd nang lumingon siya kay Director Tanner at sinabing, Director Tanner, may nang-ahas na saktan ako kahit nasa ospital. Kailangang maimbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Tama. Dapat matagpuan ang taong sumabotahe sa likod ng mga eksena. Malamig ding dagdag ni Emma Cobb. Nang marinig ang mga salitang ito, nang inig si Direk Tanner, nabalot ng malamig na pawis ang kanyang buong katawan. Lalong hindi mapakali si Jonathan Harper, bahagyang nakayuko ang ulo, at nanginginig ang buong katawan. Akala niya ay may iwan na ang usapin, ngunit hindi niya inaasahan na magpapatuloy pa rin ito. Sinabi ni Director Tanner, Thunder Leader, makatitiyak ka, susuriin ko kaagad ang pagbabantay upang makita kung ano ang nangyari. Kasabay nito, kinuha ni Direk Tanner ang kanyang telepono at tinawagan ang control room, hinihiling sa kanila na suriin ang pagbabantay sa koridor sa labas ng ward sa nakalipas na 3 oras. Pagkatapos ibaba ang telepono, tahimik na naghintay ang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Jonathan Harper, at siya ay pinagpawisan ng malamig habang ang mga segundo ay tila mga taon.
Hindi nagtagal, tinanggal na niya ang isa sa mga pilak na karayom at itinapon sa basurahan ngunit wala pang oras para harapin iyon. Siguradong nahuli siya sa kamera. Kailangan kong harapin ito ng madalian ngayon. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Jonathan Harper kay Laird Tennant, Direktor, pupunta ako sa banyo. Kinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, Dr. Harper, huwag kang magmadaling umalis, hintayin mong makita mo ang footage ng surveillance bago pumunta. Kanina pa niya napapansin ang ekspresyon ni Jonathan Harper, at palagi niyang nararamdaman na may mali sa kanya. Nagsalita din si Laird Tennant, Dr. Harper, ikaw lang ang nasa ward ngayon. Dapat mong panagutin ang bagay na ito. Mangyaring maghintay bago pumunta sa banyo. Oo. Tumango si Jonathan Harper sa kanyang ulo, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamao, ang kanyang puso ay tumibok sa kaba. Tumagal lang ng halos 10 minuto. Nagring ang phone ni Laird Tennant. Isang video ang ipinadala sa kanyang telepono. Binuksan ni Laird Tennant ang video at pinanood itong mabuti. Matapos mapanood ang video, nanlamig ang mukha ni Laird Tennant. Sinabi ni Emma Cobb, Director Tanner, tingnan ko. Ibinigay ni Laird Tennant ang telepono kay Emma Cobb. Binuksan din ni Emma Cobb ang video at sinimulan itong panoorin. Dumating sina Manuel Bennett at Nathaniel Lloyd at iba pa para magtipon-tipon. Hindi nagtagal, natapos ang video. Nanlamig ang mukha ng lahat. Tumingin si Manuel Bennett kay Jonathan Harper, malamig ang mga mata at walang pakialam, tulad ng inaasahan, ikaw ang may gawa nito. Bakit? Galit na galit si Laird Tennant, nakatitig kay Jonathan Harper, Jonathan Harper, bakit mo gagawin ito? Ito ay sinasadyang pagpatay, alam mo ba iyon? Hindi ako. Hindi ako. Hindi. Hindi. Nanginginig si Jonathan Harper, malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha, nanginginig ang boses. Mas lalong nagalit si Laird Tennant, malinaw na malinaw ang video, gusto mo pa bang makipagtalo? Nanlamig ang mukha ni Nathaniel Lloyd, na nagsasabi kay Christian West, Little West, pumunta ka at hanapin ang mga pilak na karayom. Oo. Tumango si Christian West at mabilis na lumabas ng ward. Ilang sandali pa, bumalik si Christian West na may suot na guwantes at may dalang plastic bag. May pilak na karayom sa plastic bag. Napatingin si Nathaniel Lloyd kay Jonathan Harper at sinabing, tingnan mo ang mga fingerprints sa silver needle at fingerprints ng lalaking ito. Okay. Tumango si Christian West, pagkatapos ay sinabi kay Jonathan Harper, sumama ka sa akin. Nang makitang natagpuan na ang pisikal na ebidensya, hindi na makapagdahilan si Jonathan Harper. Pumalakpak. Napaluhod siya, umiiyak at sumangot, Direktor, mali ako, alam kong mali talaga ako. Hindi ko alam na ang pagbunot ng mga pilak na karayom ay magiging napakadelikado, mangyaring hilingin sa direktor na magbigay ng isang magandang salita para sa akin. Ngumisi si Manuel Bennett, hindi mo ba talaga alam? Bago umalis, sinabi ko na huwag bunutin ang mga pilak na karayom sa anumang halaga. Pero ginawa mo pa rin, ano ba talaga ang iniisip mo? Anak, papatayin kita. Diretsyong naglakad si Emma Cobb at sinampal ng maraming beses ang mukha ni Jonathan Harper, na nagpatumba sa kanya. Namula ang mukha ni Jonathan Harper dahil sa pambubugbog, at ilang ngipin niya ang natanggal, may halong dugo at nalaglag. Habang si Emma Cobb ay magpapatuloy sa paghampas sa kanya, hinayla siya ni Christian West pabalik. Kung pinagpatuloy siya ng babaeng ito, tiyak na mabubugbog siya hanggang mamatay. Mabilis na gumapang pabalik si Jonathan Harper, lumuhad sa lupa, at nakiusap kay Laird Tennant, Direktor, alam kong mali ako. Ginawa ko lang ito para maghayganti kay Manuel Bennett, hindi ko alam na magkakaroon ng ganito kabigat na